naming isasalaysay ang drama mo live. Dear FM Radio. Nakasay ba talaga boss? Hello mga ka-vibes. Itago nyo na lang ako sa pangalang Don mula sa Pampanga. Excited kami noon ng tropa. 6 kaming magkakaibigan. Palaon yun. Para lang mag-unwind. Lahat ng plano okay. Good vibes lang dapat. Malapit na kami sa exit ng expressway nang bigla kaming mapahinto. May aksidente sa toll gate. Ang bilis ng tibok ng dibdib ko. At hindi ko akalaing ang simpleng trip na to ay mauuwi sa gabing hindi ko malilimutan. Oh, Oy, ano nung plano natin? Ang init-init, grabe. Saglit Tapos nga lang. takilan na. saglit lang, Tombi. Gaya nga mainit. Kaya gusto kong magbakasyon talaga. Di ba? Alam ko na. May naisip ako! Ano naman yung naisip mo? Yayain natin si Nicole, si Trish, si Sineo, si Baculaw, si Doremi sa La Union. La Union? Oo. Para maganda yung Trish ah. Trish! Uy, Trish! Hoy! Oh. First time kong makakapunta doon, tamang-tama. Okay, time's up. Ano ba naman yun, Trish? First time mo pala. First time ko din. Ikaw, second time, third time, fourth time. Actually, 4th time ko na makakapunta ng La Union. Ang yabang mo naman. Marami rin akong mga biniling bikini. Ah, it's bikini? summertime. Talaga? So, hindi ka Yes. prepared. Hindi prepared. Oo. Grabe naman. taray. At saka, may bago din akong sunblock na discover Ay. ko sa TikTok. Wow! Magaling! Magaling, May sunblock. magaling. Magaling. O, ikaw Oo. naman, Nicole, anong balak mo? Sasama ka ba? Pwede nyo ba akong isama dyan? Huwag mo masyado scripted, be. Natural lang. Ano? Sama ka? Gusto kong sumama, kaso baka hindi ako payagan ni mama eh. Okay, time's up. Ay, Papayagan. Ay, tita. Ay, anak, Trish, Nicole. Oh, ma. Andito pala kayo sa sa garden natin. Taray, garden. Garden. Ah, ah. Taray. Gusto daw po Gusto ko sumama. Okay, gusto kong sumama ni Nicole. Ano po sana namin, mag-LU po sana. Ano ka mo? Pwede kayo. Mag-LU, tapos sasama mo yung kapatid mo. Ay, nag-aaral pa yan ah. Minsan lang naman, ma eh. Ay, agalaga. Ano yun? Elio? LU. LU daw. Ay, Elio. Di ba maganda doon? Laos. Anong Laos? Ano Laos? Uso? Ano yun? Ano yung Elio? Iba yun, nanay. Sakit naman sa ulo. Ano nga yung Elio? Ano yung pinagpapalam ng mga anak mo? Yun. Ah, La Union? Bakit yung La Union? Aba, bakit naman maglalaon yun? Pwede naman kayo dyan sa may clubhouse, sa pool. Tama. Meron naman tayo dito. Sawa na dyan. Ay, Asawa. nagsasawa Ma, ka. tsaka minsan lang naman po. Ay, walang problema kay kay Trish. Malaki ka na. Tama. Kaya mo na, kay ni Don. Oo. Itong kapatid mong si Nicole, ay nag-aaral pa. Tama. At saka na yan, pag-graduate. Ba naman yan? Hindi na naman pwede. Andiyan na naman sila, Sinea. Sinea. Sige. Teka lang. Narinig ko yung pangalan ko, tita. Ay, Ano po ba mga yan? tropa mo. Ayaw nga niya mag-LU, diba? Mag-LU daw. Sasama kayo. LU? Kung sasama po si Trish, sasama din po ako. Ay! Ba't mo naman Aba. inaano yung anak ko si Trish? Sasama din po ako, tita. Kasi po, syempre, pinagkakatiwalaan niyo naman po kami bilang mga kaibigan po ni Trish. Sasama po kami sa La Union. Kami na pong bala sa kanya. Hindi nyo kaibigan si Si Nicole ang kaibigan ninyo. Bakit nakikitrash kayo? Aba, may crush ba kayo sa aking unay kaiha? Tita, malisyoso naman po yata yung banganga niyo. Wala naman po. Ang ganda-ganda talaga ni Abby. Mag-group study kayo ni Nicole. At ni kayo nila Sineo at Damulag. Ano po? Mag-group study Okay. kayo. Ang kailangan, tita, mag-group study, bakasyon po ngayon. Anong i-study namin?
Para sa paghahanda na nalalapit nyong pagtatapos. Tita, tapos na po. Bakasyon na nga po, tita. Nagkaka-KJ mo naman. Masyado kang mapapel. Hindi pwede. Si Trish lang ang pwede. Aba, ako ang mas nakakatanda dito. Teka lang, ano akong bahala dito, honey? Sige kayo, kung ayusin mo sa miss ko. Ako sinasabi na ako sa inyo magbabargana. O huwag kayo pumunta dun, dahil mga bata pa kayo. Itong anak namin si Trish, kaya niya yung sarili niya. Oo nga. Kasama niya si Don. Kaya ni Trish yan. Ah, Ate na Ako, naman. opo. ano, may sinasabi may sinasabi Ano sinasabi mo, Si anak? ate na naman. Ano Ay, si ate inulit mo? talaga. Inulit talaga. Ano nga si ate mo? Hindi na ako sasama. Kayo na lang umalis. Wow, maproud. Ay. Maproud. Marinig. Lalo kang hindi papayagan yan kung ganyan ang Ah. sabi mo kay mama. Ano? Sige na, umalis na kayo. Wow. Ay, Nicole! 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 Aba, Nicole! Hoy, nag-walkout! Nicole! Aba, Saan mo itong anak mo talaga? Hayaan mo na. nagmana sa'yo kasi. Hindi. Ano ba kasi pinakain mo sa anak natin? Nung pagkapanganak, ikaw ang nag-alaga. So, Oh, ano ako, lason? hindi ko alam ano pinakain mo. Bakit naging ganoon? Ah. Si Trish naman, hindi ganoon ang lumaki. Teka lang. Ako ba yung nagluwa dyan? Ikaw ang nagbuntis dyan. Aba, Ba't ako tatalangin mo? ano ba mga pinapakain mo sa akin nung ako'y nagbabantes kay Nicole? Anong kinalaman nung pinapakain nga kita na ko eh? Oh, Oo nga. Baka kasalanan mo. oh. Oo. Kasalanan ko ba Oo, yun? Pinakain ganun kita din. ng ko? Oo nga, yung alas mo, di ka man lang nagluluto Ha? ng maayos. Hotdog. Huwag na nga kayo mag-away. Kaya nga umalis na yung isa. Ayaw nyo kasing payagan eh. Minsan lang naman kaming umalis eh. Babantayan ko naman si Nicole. Ano yan anak? Ganito. Ang desisyon namin mag-ina o ang asawa. Ang gulo ah. Sabi ng nanay mo, ikaw lang ang pinapayagan namin pumunta ng LU. Okay ba? Isama mo yung mga barkada mo. Basta siguraduhin nyo, mag-iingat kayo sa daan. Ang bahala dyan, Tito. Ang bahala dyan. Tita, ako na rin po, Tito, kasama naman po kami. Oo nga. Mabuti. Tama yun. Don. Tsaka ikaw, Tomby. Ano po yan, siguraduhin Tito? nyo na maayos yung babalik yung anak ko dito. Si Nicole. Ay, Kasi walang Trish. problema. Kay Trish, okay lang. Sayang lang, di namin kasama si Nicole tsaka yung mga kaibigan niya. Ano yan nyo na yun? Sige na, lumakad na kayo. Sige po, Tita. Tito, salamat po. Sige. Asahan niyo po Bye na na. ayusin po namin. Ayusin mo muna yung mga gamit mo. Sige. Opo, naayos ko na po ma. Kagabi pa nga po ako Ay, nakapaghanda taray. eh. Kasi, Okay. Sige, mag-iingat kayo ha. yes po. O, sige, Okay. sige. Sige. Mag-ingat kayo. Ingat, ingat. Bye. Bye po. Oy, ang ganda naman dito, no? Grabe. Oo, bakit ganon? Oo nga, ang ganda. At tahimik natin, parang wala tayong music, Oo no? nga, taga lang. Ay, Oo. sorry, nakatulog pa. Ano ba? Nasaan na ba tayo? Nandito na tayo sa, ano to? Saan ba to? Tarlac na, Tarlac. Tarlac. Kaganda mo talaga, no? Ano? Ang ganda ng mga tanawin dito, no? Mas maganda ka dyan, Trish. Oh my God. Ano ba yan? Ano ba? Pero, Trish, ha, pag nagkaroon ka ng boyfriend, sasabihin mo sa amin ni Don. Oo naman, Diyos Hindi ko. porket nagtatrabaho na tayo, di ka na nagsasabi sa amin, naglilihim ka na. Siyempre, mga kaibigan ko pa rin kayo, lalo na sa mga love life. Ano ko? Sus! Sena, siyempre. Sus! Siya. Mamaya, sinabihan mo yung maliligaw mo, mag-e-elyo tayo, ha? Ay, hindi pa naman kami masyadong Talaga. ano. Uy, mag-enjoy tayo doon sa LU ha. Sinasabi ko sa inyo. Ano kaya magandang gawin doon? Ay, maraming ano doon. Maraming, Ano? maraming beach, maraming Uy, pwedeng pasyalan. maganda. Pwede rin. Pagkatapos natin sa LU, pwede tayong pumanik ng Baguio. Wow! Di ba? Bagyo. Ano, Sulit Trish? na sulit natin Siyempre. ang road trip. Bakasyon na to Teka, may dala Samantalahin ba kayong natin. mga jacket nyo? Ay, ako meron. Nakabikini ka lang?
Syempre naman, may pang Baguio din ako, no? Magpapahuli ba ako sa inyo? Grabe naman, handa-handa pala to. Grabe to si Trish. Yes, Grabe, iba. got it. Oo. Ako din meron actually kung wala kayong dala. Ito, pakita niyo. Ayan. Ano Wow! ba yan? Para ka naman pinalaya sa inyo? Hoy, mas okay na prepared kesa hindi prepared. Diba, Don? Tama yun. Dapat talaga prepared ka. Hoy, Don, Yes. ikaw ba? Wala ka ba? Uy! Teka, Uy, ano yun? Ano yun? teka. Banggaan. Aksidente na naman? Ay, Kaya oo pala nga. traffic. Kawawa naman Wala, ano na kaya nangyari aksidente. doon? Ano ba yan? Naku, ano ba yan? Parang it's a sign na parang Uy, huwag naman kayong ganyan. Hindi ganun. katok na lang tayo. Nataon lang yan. Siyempre, daanan to. Maraming tao. Tsaka araw talaga ng bakasyon ngayon. Kaya maraming aksidente dito. Pero, grabe yun, oh. Grabe naman. Ay, nako, grabe. na akong tumuloy sa LU. Uy, huwag ka naman ganyan, Trish, ha? Uy, huwag kang basag trip. Mag-ingat na lang tayo. Manong driver, mag-ingat tayo, ha? Oo. Ay, teka, huwag kang tutulog-tulog, driver. Tulog. Kuya, baka paantok-antok ka. Magkano- Yung mama ko mag-aalala sa akin yun. Naku. You're in good hands. Sige po, sir, sige. ha? Ayusin niyo pa yung Ayusin maneho niyo. mo, ha? Kaya pala tayo, baka matagalan tayo nito. Traffic, Imbis na alas 4 tayo nandun, baka abutin tayo ng alas 8. Sobrang Kaya nga, traffic. Sige. Sige Tara, na. mag-music muna tayo. Tulog muna kayo at Tulog mahaba muna pa. tayo. Tara. Tahimik ang sasakyan namin. Walang nagsasalita. Hanggang sa biglang napahagulgol si Trish. Isa sa tropa namin. Nang tanungin namin kung bakit, lumabas na isa sa mga biktima ay kapatid niya. Bumiyahe pala ang kapatid niya kasama ang mga kaibigan din niya. Hindi ito alam ng mga magulang niya at ni Trish. Walang nakakaalam. Bigla siyang bumaba at tumakbo papunta sa harap ng eksena. Hindi namin alam ang gagawin. Parang bangungot. Ay, grabe naman. Ay, sagutin mo muna yan. Ano ba yan? Sa Sagutin akin mo. ba yun? Wait lang. Oo, sagutin mo. Trish, sagutin mo yung telepono mo. Kanina Ito pa yan. na. Wait lang. Anak! Hello, ma? ka ba? Hello po? Bakit, ma? Anong nangyari? Anak! Bakit ka napatawag? Anak! Ano nangyari, ma? Bakit ka umiiyak? Anak! Isa sa mga na-aksidente. Ha? Ang kapatid mong si Nicole! Aksidente? Saang aksidente, ma? Nandito kami ngayon sa may malapit papuntang LU na to, ma. Ito ba yung tinutukoy mo aksidente? Oo nga, anak! Ayun nga! Nasaan si Nicole, ma? Diyan! Ano? Na-aksidente siya! Hindi totoo yan, ma. Sabi mo, hindi totoo. Pupunta na kayo dyan ng ama mo. Mag-ingat Hindi kayo. totoo yan, ma. Sige na! Teka lang, guys. Wait lang. Hindi ba? Nicole. Trish. Ba't umiiyak ka? Bakit? Ano nangyari? Kasama daw si Nicole sa na-aksidente. Ano? Ano? Yung kapatid mo si Yung Nicole? kapatid mo? Saan aksidente? Teka! Yung aksidente na naabutan natin, nandun siya. Hindi pa tayo masyado nakakalagpas, ha? Oo nga, tara! Gusto kong puntaan si Nicole. Uy, saglit Tara lang, huwag na, kang pumunta wait dun. lang. Huwag niyo Teka, ako wag Bakit pumunta tama? yun. Uy! Teka lang! Yung kapatid ko! Saglit lang! Trish! Maraming tao doon, tsaka hindi ka pwede bumaba na sa expressway tayo, eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Ano ba? Huy, magpapigil ka! Magpapigil ka, saglit lang! Bitawan niyo ako. Teka, wala tayong magagawa. Bubuksan niya na yung pinto. sige na, samahan Kapatid na- niya yun. samahan- Tara na. samahan na natin. Tara na. Ito na. Iyan ba yun? Oh my God! Oh my. Asan dyan? Si Nicole ba yun? Teka, oo nga. Ayun ba
si Nicole? Wait. Ah, Kapatid ko. madam, wag ho kayong lumapit dito sa... Kuya, kapatid ko yan. Paano ho nyo nasabing kapatid nyo to? Sino ho dito sa mga ito? Ayan yung sa babae yun, yung nakahiga na yan. Pero wag ho kayong lumapit. Kaano-ano nyo po ito, kapatid nyo? Kapatid ko po yan. Sigurado ho kuya. ba kayo? Opo. Ayan po yung mga damit at dala-dala niya. Yung laruan niya, kuya, lagi niyang dala yan. Sige ho. At papayagan ho namin kayo dito pero wag ho kayong hahawak ng kahit ano. Nicole! Trish. Trish. Kumalma ka lang, Trish. Kalma ka lang, Trish, ha? Kaya mo yan. Hindi ko na alam gagawin ko. Hintayin na lang. Nalala si nanay. Bakit ka umalis ng bahay, Nicole? Eh di ba, pinaiwan ng Ermat at Erpat yung kapatid mo si Nicole? Alam ko din na nasa bahay lang siya. Teka. Teka, kalma Hindi ka namin lang. alam ang gagawin. Kumalma ka lang, ha? Pasensya na. Hindi ko din alam. Dahil basta galit na galit siguro siya kay mama dahil hindi siya pinayagan umalis ng bahay. Kaya gustong gusto ko na rin siyang isama sa atin kasi babantayan ko naman si Nicole. Hindi namin alam ang gagawin at sasabihin namin, Trish. Nakikiramay kami. Kiramay kami, Trish. Kumalma ka lang, Trish, ha? Hindi na ako makahinga. Nicole! Nicole! Tuloy ang bakasyon. Umuwi kami ng tahimik, walang imikan. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman namin na ang driver ng bus ay 26 years old lang at nakatulog siya habang nagmamaneho. Sa isang iglap, 7 buhay ang nawala. Isa doon ay kapatid ng tropa naming si Trish. Simula noon, naging kampanya na namin ang pagiging responsable sa kalsada. Wala nang mas mahalaga pa sa buhay. Ang isang saglit na kapabayaan habang buhay na pighati sa ibang tao. Trish, nakikiramay ang buong tropa. Oo nga, Trish. Nakikiramay kami. Huwag ka na malungkot. Andito pa naman kami. Karamay mo kami mga barkada. Trisha, salamat sa mga barkada mo dahil andito pa sila para dumamay. Oo nga. Kahit na napakasakit ang nangyari, kasalanan ko din to eh. Dahil hindi ko siya pinayagan sumama sa atin niya. Alam mo, huwag ka nang umiyak, babe. Ganun talaga eh. Ani! Hindi naman natin ginusto na mangyari sa anak natin to. Pero, kaya tayo ba susuko? Pag sumuko tayo baka sumuko rin yung naiwan na anak natin na si Trish. Hindi ko kasi pinayagan si Trish. Ay, si Nicole, Hindi niya pinayagan si Nicole. Pasensya ka na, anak. Ayoko naman na mapabayaan niya yung pag-aaral niya. Pasensya na. Pasensya na, anak, Nicole. Patawarin mo si Mama. Patawarin mo ko. Kasalanan ko to, hindi ko kayo nabantayan ng maayos. Alam mo, hindi mo naman kasalanan to, babe. Kasalanan ko rin Dahil isa rin ako sa umayo na wag nang payagan si Nicole. Pero, ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi. Hayaan mo na't kailangan maging aral na to sa ating lahat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ay, Mang Herbs, Aling Dali, Ikaw pa yung Ikaw ba yung nanay ni Don? Opo, nanay ko po. Ay, magandang gabi po sa inyo. Gabi, kumare. Kumpare, nakikiramay ako sa pagkawala ng anak niyo ninyo na si Nicole, ha? Pasensya na kayo.
Hindi ko alam ang sasabihin, hindi ko alam ang magagawa ko, pero nandirikto kami nung anak ko na si Don. Kami nakikisimpatya sa kung ano yung sinapit ng anak ninyo. Ang sakit. Napakasakit. Pero, Salamat, Mare. At siguro, hayaan lang natin tong asawa ko at anak ko na magdalamhati. Ma, mas okay ka ba sa akin eh? Kaya syempre hindi ko nabantayan ng maayos yung kapatid mo. saglit lang. Alam mo, Mare, pare, Trish, alam nyo, may mga bagay talaga na lumilisan. May mga bagay talaga na dumarating sa buhay natin para magbigay ng aral. At may mga bagay talaga at tao na magbibigay ng sakit. Pero at the same time, magbibigay din to ng aral sa buhay natin. Kaya itong pagkawala ni Nicole, masakit man isipin pero wag niyong isipin na ito na yung katapusan dahil ito pa yung ang hindi niyo alam, ito na yung umpisa ng bagong umaga ng liwanag sa dilim. Bagong umaga. Ayoko na. Salamat, Mare, ha. Salamat, pero naranasan mo ba yung sakit ng mawalan ng isang anak? Ha? Mare, Naranasan mo ba? Mare, alam ko yun. Naiintindihan ko yung sakit. Ang akin lang naman, hindi ito ang katapusan ng inyong buhay. Alalahanin lang natin yung magagandang alaala at yung pagmamahal na ibinigay ni Nicole sa ating buhay. Kaya masasabi ko na, si Nicole, yung nagmimistulang liwanag sa ating dilim. Grabe naman inyong napakinggan at natunghayan ang kwento ni Don sa Ang Drama Mo Live! Isang kwento ng sakit, pigati. Subalit nagbigay ito ng isang napakalaking aral para sa ating lahat. Correct. Diba? Lalo-lalo na sa usapin ng road safety. Dahil sa mga nakalipas na araw at linggo, panay-panay at kabi-kabila yung mga insidente at mga nababalita na aksidente sa kalsada. Diba? Correct. Kaya naman yung ating mga ka-vibes ay binibigyan natin ng paalaala lagi na kapag tumuntong kayo sa inyong mga sasakyan, mapa ito'y 2 wheels, 4 wheels, kung ano man yan ang uri ng sasakyan na meron kayo, dapat laging kaakibat nito ay pag-iingat! Correct. At saka hindi lang yun no? Sa mga anak at siyempre sa mga magulang na rin, nagbigay siya ng aral no sa mga anak na hindi pinapayagan umalis, Yan! gumala. Tama! Makinig po tayo. Wag po tayong anong tawag dito, wag po tayong pasaway, wag tayong maging rebelde. Wag nating isipin na hindi kasi ako mahal ni mama at di pa pwede pinapayagan eh. Isipin mo, alam na nila yan. Yan. Papunta ka pa lang, pabalik na sila. Ito nga problema sa mga kabataan eh. Hindi, regardless kung millennial yan, Ayan, Gen Z, o Gen X o whatsoever, ito lang yung nagiging misconception nila sa mga magulang na kapag pinaghihigpitan sila, Ayan. ang ibig sabihin sa kanila nito o dating sa kanila ay hindi sila mahal, Correct. parang pinababayaan, ganun. Hindi. Mali yun mga anak. Kaya naghihigpit ang mga magulang ninyo sa inyo dahil alam nila kung ano yung maaaring posibleng mangyari sa buhay ninyo. Correct. 'Di ba? Kaya kapag nagbibigay sila ng mga salitang hindi magaganda o napagtataasan kayo ng boses, Totoo. ito yung mga paraan kasi ng mga magulang para ipaintindi sa inyo kung ano yung tama sa hindi, kung ano yung dapat sa hindi. Tandaan nyo mga anak, ang mga magulang ay wala ng mga sasabihin o gagawin para sa inyo na ikasasama ninyo. Diba? Hindi naman ang lahat ng magulang masama. Porque may napanood kayo sa social media na ganito, ganyan ginagawa ng nanay tatay sa isang anak. Ganun ka na rin. Magkaiba kayo ng sitwasyon. Pero in general, ang mga magulang, walang gagawin yan na hindi makakabuti para sa inyo. Alam nila yan. Kaya tingnan mo sa storya natin, si Nicole ay talagang pinaghigpitan ng nanay at tatay niya na hindi nila talaga pinayagang kahit anong pilit nito dahil alam nga nila na madidisgrasya ito at kung sino man ang nakakakilala sa mga anak, yun ay higit ang mga magulang. Correct. Diba? Totoo. Matigas ang ulo ni Nicole. Ayan tuloy, napala. Kasi alam nyo mga ka-vibes, lalong-lalo na sa mga vibes natin na kabataan,
malalaman natin ang lesson ng buhay kapag nasubukan na natin. Correct. Di ba? Pero kapag tayo ay nadisgrasya na o napahamak, wala na tong take 2, B. Yes. Lalo na yung insidente o aksidente, wala nang take 2 yan. Hindi mo na may babalik, hindi yan marireplay o hindi yan mariretake. Hindi ang gaya ng mga soap opera, mga teleserye na pwede mong ulit-ulitin. Ang buhay natin ay iisa, dapat pahalagahan natin. At lalo na kapag ang mga magulang natin ang nagbigay sa atin ng salita na wag mong gawin ito. Correct. Ito ang gawin mo. Ganon. Yes, correct. At saka ito pa yan ha, sa mga, ano yun ha, di ba sinabi ng parent niya na nagsisisi ako, hindi ko siya nabantayan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Oo, maaaring may pagkukulang, maaaring may hindi ka na overlook or na forsake ka, pero hindi pa kasi huli ang lahat. Why? Kasi meron ka pang natitirang anak eh. Tama. Meron ka pang natitirang boy. May reason kung bakit nangyari yun. Pero syempre, valid pa rin yung Valid pa nararamdaman rin ng mga yung magulang. nararamdaman, Na correct. syempre, dugot laman nila yan eh. Sila ang nagluwa niyan sa Oo. mundo. Natural na magdadalamhati talaga sila. Pero wala yun nga. namang perfectong magulang kasi, Di di ba? ba? Totoo yan. At lahat tayo natututo sa mga nangyayari sa buhay natin. At syempre, minsan may mga salita tayong nabibitawan na hindi na natin mababalik eh. Nabitawan niya na kay Nicole. Oo. Yun na yung, wala na, yun na yun. The end na. Pero, may chance ka pa para alam mo yun, humingi ng tawad pero sa ibang paraan na, 'di ba? Mas maging careful lalo na at nandiyan pa si Trish. Oo. Mas maging maalaga ka, mas doble-doble ngayon. Pwede ka pa ring bumawi, okay? Oo. Hindi pa huli ang lahat at nakikita yan ni Nicole kung nasaan man siya. At ito nga. Eto na. Siyempre, since kasama natin itong ating mga intern, mga OJT dito sa Ayan. 92.3 FM Radio Manila. Bilang mga Gen Z, Ayan. Gen Z na kayo, di ba? Ayan, sige, magdiskusyon tayo, magdebate tayo ngayon. Correct. Ano ang masasabi nyo dun sa naging takbo ng ating istorya? Tama ba yung naging desisyon ng mga magulang na hindi payagan si Nicole? Sagot! Ikaw, magpakilala ka muna? Wait lang. O yan, Bilang pakilala ka. Nicole? O, anong pangalan mo? Bilang Nicole. Hello po, ako po si Michelle. Michelle, mula sa... Batasan Hills, Quezon City! O, hindi to pageant. Saan school ka? Anong school mo? From San Mateo Municipal College. Oh, Yarn! O sige, ano sagot mo? Ano masasabi mo doon sa naging desisyon ng mga magulang na naging mahigpit sila at hindi nila Oo. pinayagan si Nicole? Ano take mo doon bilang isang Gen Z? Para sa akin po, okay lang yun Mhm. na hindi payagan. Kasi syempre bata pa naman eh. Oo. Marami pa siyang pagdadaanan sa buhay. Tapos, hindi lang naman yun yung pagkakataon na hindi siya pwedeng lumabas. So, paglaki niya, pwede pang mangyari na payagan siya. Ngayon, hindi. Kasi, yun nga, katulad na nangyari sa kanya, na-aksidente siya kasi pasaway siya. Hindi siya nakinig sa magulang niya. So, kung para sa akin, dapat nakinig na lang si Nicole sa mga parents niya kasi para din naman sa kapakanan niya yung desisyon ng mga magulang. Correct. Galing. Diba? Kahit sila, yun din Oo. eh. Ito naman, isa pa nating intern. Anong pangalan mo? Anong school mo? Ayan, hello mga ka-vibes! Ako nga po pala si April Harina from National University Laguna, ang Jackie ng FMR. May magano ka ba? May ganun ka ba? Ito ang camera mo. Oh. Ayan ang camera mo, tumingin ka. O sige. April Harina. Ikaw naman, bilang isang anak, ano naman ang magiging style mo kapag ikaw naman ang naging magulang? Ayan. Ayan! Balang I araw. believe. Uy. Darating ka sa panahon na yan, di ba? I believe. Ayan, so I believe ka pa. tayo mga kabataan ay mapupusok. Uy, Ay. aminado. Aminado. Mapusok. Yan, kailangan maging responsableng magulang tayo. Kumbaga, kung sasabihan natin sila, ay syempre, yung sa paraan naman na hindi sila para matawag doon. Ma-offend. Yes. Para din maisip nila na, ay, oo nga, no, tama nga si mama na mothers knows best. Yan. Ganon. Ay, happy Mother's Tatak Day. nyo sa isip nila since hindi pa rin sila ganun ka-matured para magdesisyon ng sa kanilang mga buhay. Oo. Palagi din natin ipa-experience sa kanila mga ka-vibes na masaya sila kahit hindi sila payagan. Pero pwede natin silang bigyan ng ibang hobbies, kunyari kung hindi mo man sila payagan ngayon, syempre babawian nyo sila ng bonding dahil baka naman naboboring na sila, ganun, hindi puro aral. Syempre deserve din naman nila mag-enjoy. Tama naman yun. Tama, Palaban natin si Roy. April Harina. Ito pa, isa rin sa mga Gen Z.
Kim Jorva! Ako po kasi, para sa akin, tama po yung magulang. May tama sila. May tama yung magulang. Oh, bakit? Kasi po, alam nila lahat po eh. Anyways, pero ito na nga. Hindi, tuloy-tuloy mo para mahanginan ka. Hindi, wag na makawano ko. Hindi, pero totoo yun. Kasi ako, hindi sa nagmamayabang ako or whatsoever. Pero kasi nakikinig ako sa tatay ko, nakikinig ako sa nanay ko. Malaki ang takot ko dyan sa magulang ko. At kasi alam nila kung ano yung tama at mali. Yun naman talaga, doon tayo pupunta at babalik talaga eh. Kaya ako, sumusunod ako kung anong gusto nila, okay. Kung anong bawal, okay. Kung anong gusto, okay, go din ako. Kasi nga, alam ko, ako hindi ako nagsisi kasi nga sumunod ako sa mga payo nila. And look and listen. Charas. Pero ito, tingnan mo, nakabuo sila ng ganitong Kim Jorva, diba? Grabe yun. Di ba? Ito nga yung sinasabi ko din lagi sa mga mas nakakabata sa akin. Kayo, lagi ko sinasabihan, malalaman nyo yung mga pinaggagawa nyo ngayon at malalaman yung tama ang mga magulang nyo kapag kayo na mismo nakaranas na maging isang magulang. Oo. Di ba? Kasi ngayon magiging matigas ang ulo natin. Correct. Mas parang feeling natin, mas alam pa namin yung mga nangyayari ngayon o alam namin yung ginagawa namin kaysa sa mga magulang namin. Di ba? May ganun talaga mindset ang mga kabataan eh. Kasi nga hindi pa nila na-experience. Pero once na dumating na kayo sa punto nyo na kayo na ang magulang, may mga anak na kayo, doon yung magtatanto, naku, ang nanay at tatay ko pala yung mga sinasabi sa akin dati, kahit masakit, tama pala. Di ba? Hindi pala ganun kadali ang buhay. Napakahirap pala ng buhay at hindi siya basta-basta. Totoo yan. Kasi ako hindi pa ako magulang. Pero kasi ako na yung tumayong magulang sa amin ng kapatid ko. Diba? Sino nagtanong? Shiner ko lang. Kumbaga ngayon, naiintindihan ko lalo na nararamdaman ko na okay, hindi naman naging mali yung desisyon ko na pagsunod-sunod sa kanila noon. Kasi at least, di ba? Raranasan ko siya ngayon. At early age, danas mo na hindi ka pa man ganap na magulang, nararanasan mo na yung hirap, responsibilidad, yung obligasyon correct, ng isang magulang na maraming dapat gawin sa buhay at maraming dapat na asikasuhin responsibilidad. Oo, at nagiging selfless talaga sila. Totoo pala yun. Di ba? Hindi, Na parang totoo yun. hindi mo inuuna yung kung anong gusto mo eh. Kasi kung tutuusin, pwedeng ako na lang eh. Sarili ko na lang isipin ko eh. Nagtatrabaho ka naman. Nagtatrabaho ako, sarili ko na lang. Pero kasi hindi ganun yun eh. Tama. Yung kung ano pa rin yung gusto nila at pangangailangan nila, yun yung mauuna kaysa sa gusto ko. Ganun na magulang talaga. Marami ka isasakripisyo. Yes. Iunahin mo muna yung mga mahal mo sa buhay. At kaya mo nang magtiis ngayon. Correct. Dati hindi ka makakapagtiis eh. Ngayon, kaya mo nang magtiis. Hindi na ako kakain. Yung mga anak ko na lang o yung asawa ko na lang. Ganon. Oo, ganun. Hindi ko na kailangan yan. Parang mas kailangan namin bumili na ng blender. Yun, para at least correct. hindi kami mukhang tanga. Di ba? Yung kapitbahay namin may blender, kami wala. Di ba? Mga ganon. Mga ganon eh. Mga iniisip talaga eh. Ay, maganda pa siguro yung yung microwave na yan. Bili nga ako. Oo. Mura lang naman, 2.5 lang naman yung microwave eh. Unahin ko na yan kaysa magpagawa ako ng pustiso. Ganon! Di ba? Ganon ang mga Pero magulang. totoo, ganun Totoo yan. talaga. Ganun talaga Ay, di na ako sila. magpapaano, manicure, pedicure. May nail cutter naman sa bahay eh. Ibili ko na lang to ng ng 20 kilos na bigas. Yun. Ganon ang mga magulang. Kaya Diba? mga kabataan na nakikinig sa amin ngayon, nasa bahay ka man, kayo man ay may make-up klase sa inyong mga eskwelahan o kahit kayo yung working student, pakinggan ninyo ang inyong mga magulang dahil ang mga magulang ninyo ang magiging gabay nyo para sa inyong magandang buhay. Amen! Amen! Yan, maraming salamat. Baka may gusto kayong i-shout out. This is your time to shine. Yan o. Ayan, shoutout nga pala sa pamilya ko na nakikinig sila from Santa Maria, Laguna. Ayan, yung tatay ko, yung lola ko. Ayan, shoutout sa inyo, guys. Di ba? O, ikaw naman, Michelle. Ito naman, Michelle. Hello po, shout out po sa lahat ng nakikinig. Pati po sa family ko, Rehano family po. Ayan. Hello po. Ayan. Sino pa? Sino pa? Wala kayong maliligaw? Wala kayong shout out? Shoutout sa aking Ay! Wala! Sa akin Gumanon. May pag ganon eh. May pag ganon pa. Ito yung shoutout natin sa mga kababes nating nakatutok sila Gloria Constantino Misiano. Happy 100... okay. Kay William Mortel. Kaya pala mabait at maganda ka, DJ Kim. Chares.
Sino Naniwala nagtanong? Naniwala agad. Si John Vincent Sagrado, ayan, bawal mag-drive kahit maglasing. Kay Arts, para sa mga anak, huwag sana kayong magtampo kung di kayo pinapayagan dahil iniisip nila ang kaligtasan nyo. Tama, Arbs pala. At syempre, shoutout din kay Yausap Johannes Gaylord Bengson. Good morning, DJ Kim at DJ Kiko. Wow, dami nyo now. Good morning sa inyong apat. Ayan. Hello sa crush kong si DJ Kiko. Gwapo mo, love. No. Yes, totoo, meron nga. Ikis mo naman si Yausap. Ay. Charot nga! Yes, Daniel Yap. Good morning. At kay Michael Angelo Body. Chiyo. Yan At gusto na natin shoutout ang lahat ng mga nanonood sa TikTok. Si John Pauline, Paralu, Sefa, Kel, Nivea, si Pix, si Rick, si Jocelyn Maybano, Ma'am She's Vergs. Ganon din si Rose Villanueva at syempre si Flora Samson o Yamson, Louie Basco, salamat, John Pauline at si Era. Huy, ay Era. Ganon din si sino ba to? Ano ba pangalan mo? Mr. DJ Papi, magandang umaga sa iyo kung sino ka man. At hindi rin magpapauli si Derek. Huy, ay Derek. Nagpapabati siya. Si Sheena32, magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko na mababati pa isa-isa dahil ang dami nyo. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, sabay tayo na mapakinggan sa pamamagitan ng 102.3 FM Radio Baguio. At syempre gayon din sa 97.5 Gensan. At tayo rin ang bagong favorite sa Quezon City at Caloocan. Tayo rin ang bagong favorite sa Cavite at Laguna. Grabe naman yun! Grabe na talaga. At huwag niyo rin po kakalimutan ka-vibes na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. 92.3 FM Radio Manila. At syempre gayon din sa aming mga personal pages, DJ Kim Chorva. At DJ Kiko Kalikot. O diba? Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Pangit! Sumuyon, di ka lang nag-like, share, follow, subscribe. Pangit ka na agad. At ganoon din ka-vibes sa Lunes na. Ang pinakaabangan ng lahat ng samayan ng Pilipino, kaya dapat maghanda na tayo. Correct. Di ba? Maging alerto, maging handa, maging wais. Maging wais, maging matalino. Di ba? Dapat pumili tayo ng ating ihahalal na mamumuno sa ating bayan na matino, malinis at marangal. At syempre mapagkakatiwalaan at may pagmamahal sa kanyang bayan. Bayan muna bago ang sarili. Yon! Eleksyon 2025! Maganda na tayo mga ka-vibes. Di ba? Kaya naman, kakibat nyo ang lahat ng FM radio stations sa buong Pilipinas at syempre ang Radyo sa 630. At ganoon din ang Arangkada Balita ay may special coverage para sa eleksyon 2025. Kaya updated kayo, hindi kayo mahuhuli. Correct. Diba? Dapat ganun. Kaya naman, magbabalik pa rin kami. Rampa muna tayo for more good vibe music at kwentuhan dahil hanggang alas 12 nyo pa rin makakasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na papasaya. DJ Kim Chorva. DJ Kiko Kalikot. Lagi nagpapalalang. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka! Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Anong oras na? 10:49 na ng umaga. Hala! Favorite!